di ba mahilig kayo magpa-interview? Jean Fajardo? Napakahilig mo magpa-interview, di ba? Ikaw, Tore, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tang ina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi, di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo. O eto na pagkakataon nyo, puta ina nyo. Para sana patunayan sa buong mundo kung gaano na lang ka ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas, na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Ito ngang mga to, mga general na mga coronel general at mga star general natatakot pa. Kami pa kaya ng mga vlogger. Lumalabas, mas may bayag pa tong itong mga nasa Tricom. Oo, kasi at saka sa Quadcom, mantakin mo lahat, kahit general, pinakukulong ng mga yan. Pag di umaten, kahit sino pa yan, si Harry Roque nga, nagtatago pa rin hanggang ngayon dahil dyan etong mga senador, asan na? Nga. So ito ngayon, dahil dyan sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa panghahayop nila, nagkakandak ngayon ng hearing. Importante ba tong hearing ni Amy Marcos? Para sa akin, importante. Bakit? Kasi isinasangkot ng mga corrupt na mga prosecutor dyan sa ICC. Dahil nakipagkutsabahan na nga sila dito sa gobyerno natin, isinasangkot dito yung mga malalaking tao. So kung sa isang co-conspirator na katulad ni Pangulong Duterte ay nagawa nilang bali-baliin yung batas, na kahit na ipakulong mo sila, wala silang pakialam, hindi natin alam kung magkano ang kapalit ng ginawa nilang pagtatraidor sa bayang Pilipinas, pero sinasabi yun you can just sue me. Idemanda nyo na lang ako. Kailangan ko kayong dalhin ng dahig by hook or by crook. Ganon ang ginawa nito ni Tore. Hindi ba? So ngayon, mga bossing, importante itong hearing na to. Why? Kailangan ma-establish nitong hearing ni Amy na ang ating gobyerno doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC ay hindi dumaan sa tamang proseso. At kailangan mapaintindi natin sa tao, mapaintindi natin sa tao na kinidnap talaga si Pangulong Duterte at may mga darating pang mga warrant of arrests doon sa mga talagang akusado. Co-conspirator lang si Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa ang chief of police noong mga panahon na yan, even in Davao. So ngayon, sila yung talagang sangkot dyan at talagang nakafront dyan. Ngayon sila talaga yung tatargetin dyan after netong kay Pangulong Duterte. So malalaman natin ngayon dito kung mapapapayag natin ang lahat ng mga partido na mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. At least pag lumabas yung mga warrant na yan sa Interpol po, targis na yan, wala pang red notice. Wala pang red notice. Naglululundag ng mga hayop. Pag dumating yan, at least alam natin, napag-usapan na natin sa Senado ang due process, lalabas yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest, isa-serve natin sa dito sa tao. Tapos, yung tao, iaapila yan. Or, tayo, dadalhin natin yung tao sa local court at doon natin pag-uusapan, kung siya ba ay dapat ipadala doon o hindi, extradition treaty. Di ba? So importante ito kasi baka akala nyo nag-aano lang si Amy Marcos dito, naghuhukay lang siya para sumikat. Kasama na yun. Wag nating iboto si Amy Marcos dahil enough na kahit anong mangyari dito sa hearing na to, one Marcos is enough. Para i-expose ang lahat ng kagaguhan ng mga Marcos na yan. Walang matinong Marcos. Magalit ng lahat ng Marcos sa Pilipinas kung gusto nilang magalit. Pero sa ginawa nitong mga Marcos na to, mula pa sa tatay, sa nanay, hanggang sa mga kapatid, hanggang ngayon, sa ginagawa nilang kahayupan sa bayang Pilipinas, wala na dapat Marcos ang manalo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Diyan sa Ilocos, bahala sila dyan. Gusto nila lumubog sila dyan dahil puros mga kengkoy. Dahil puros mga kengkoy mga yan, bahala sila. Ito, pakinggan natin itong balitang to.
Sir Amy Marcos tungkol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang pagdinig at may mga naungkat pang impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo itsura. O, papayag ang Senado na ganyan. Di ba? Papayag ang Senado na ganyan. Chis Escudero, papayag ka, ginagawa kayong tanga nitong gobyerno na to. Sa Congress ba pwede to? Pinapupunta pa naman tayo dyan sa Congress. Itong mga vloggers, kasama yung mga vloggers. Nakasubpina na. Gawin kaya natin yan. Putang ina, sigurado kulong kami kinaumagahan. Kami pa mga ordinaryong nilalang na kahit na papaano may naitutulong sa ekonomiya. Sigurado kung di kami aatin, sibak kami kulong. Samantalang itong mga to, puta pasahod ng bayan. Maraming tanong ang mga Pilipino, tas yung mga pasahod ng mga Pilipino, puta hindi mo matanong itong mga kupal na ito. Nasa nung hustisya dyan? Akala, di ba mahilig kayo magpa-interview? Jean Fajardo? Napakahilig mo magpa-interview, di ba? Ikaw, Tore, napakahilig mo magpa-interview. Ikaw, Marbil, di ba? Tang ina nyo, gusto nyo nasa ano kayo lagi, di ba? Gusto nyo nasa TV kayo lagi nagsasalita kayo. Eto na, pagkakataon nyo, puta ina nyo. Para saan napatunayan sa buong mundo kung gaano na lang ka-ordinaryo ang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas na nagpasweldo tayo ng mga tao na magsisinungaling lang sa atin. Hindi ba? So, nasa na? Natakot? Takot? Bakit kayo takot? Kung wala kayong tinatago, ba't kayo matatakot? Kung bakit, di ba yan na sinasabi nyo, itong mga vlogger, ang tatapang nyo Tatapang ng mga vlogger, tapos pagdating dito, hindi naman magsisisipot. Dito kayo magyabang. Ayan tinapatawag kayo sa Senado. Bakit kayo magtatago sa palda ni Claire Castro at saka ni Bersamin? Sinabi na nga ng presidente na umatin kayo lahat. Bakit hindi kayo nagsisiatin? It is, sabi nga nila di ba si Boying ang laging nagsasabi niyan? Flight is a sign of guilt. Anong ginagawa nyo ngayon? Hindi ba umaalis kayo, hindi kayo nagpunta rito? So ibig sabihin, lumayas na kayo. Flight is a sign of guilt, di ba? Silence is a sign of guilt. Nasan kayo ngayon? Bakit ayaw nyo pumunta rito para magpatuloy pa yung kasinungalingan nyo? Sanay naman kayo magsinungaling so ngayon, wala rin pala kayo. Puros lang kayo yabang. Sinisita nyo yung mga vlogger Vlogger na nga lang kami. Maliliit na tao lang kami. Natatakot kami sa mga congressman. Abay, natural. Ito ngang mga to, mga general na mga coronel general at mga star general natatakot pa. Kami pa kaya ng mga vlogger? Dito ako diyan ako humahanga, kanila Paduano, kanila Barbers, kanila Abante. Diyan ako na sa kanila, nabibilib. Lumalabas, mas may bayag pa itong mga nasa Tricom. Kasi at saka sa Quadcom, mantakin mo lahat, kahit general, pinakukulong ng mga yan. Pag di umaten, kahit sino pa yan, si Harry Roque nga, nagtatago pa rin hanggang ngayon dahil dyan etong mga senador, asan na? Nga. So ano na ngayon? Nasaan na ngayon yung tapang na itong mga patay gutom sa interview? Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino. Una nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga cabinet secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig, sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Yes, kasi bakit ka magtatago? Ang yabang mo, Tore. Ang yabang mo, Marbil. Jean Fajardo, sinungaling ka naman, di ba? Sana magpunta ka dito. Ngayon, pagka, kaya bang yabang ninyo, demand-demanda na naman kayo ng sedition.
Pero pag para na sa bayan, yung pinag-uusapan, alam nyo, ang lakas ng loob nyong mag-file ng sedition sa mga normal na mga vlogger. Pero yung pagtatraidor nyo sa bayan, ano ang tawag dyan? Oo, yung pagiging traidor, di ba mayroon ding ano yan? Meron ding kaso yan, yung treachery na yan. Oo, ano bang ano yan? Ano bang tawag sa kaso na yan? Oo, na kapag ikay nag-traidor sa bayang Pilipinas, dapat pinupugutan ka ng ulo, dapat ganun eh. O, hindi ba? So, ibig sabihin, ayaw nyong humarap dyan, ayaw nyong matanong, alam nyo na mali kayo. Inaamin nyo na ba na mali kayo? Ganito na lang, mag-presko na lang kayo. Chin Pajardo, total, mahilig ka namang mag-presko eh. Sabi mo, ito pong presko na to ay kasagutan kay Aimee. Hindi na po kami aatin dyan. O, kasi po, kami po ay lumabag sa batas. Hindi po namin sinunod yung batas natin sa Pilipinas na dapat dumaan sa due process itong si Pangulong Duterte. Kami po ay napag-utusan lamang ng mga bossing namin. Sino bang boss namin? Si Marbil. O ngayon si Marbil magsasalita din. Sinong nag-utos sa akin? O si SILG. O siyempre si SILG magsasalita din. Sino nag-utos sa akin? Yung kuya ko. Sa DOJ o si Kuya DOJ o sino nagutos sa iyo? Nagutos sa akin si Bantag. Di umamin na lang kayo. Umamin na lang kayo. So umamin, sabihin niyo na, hindi kami talaga may kasalanan diyan. Ganun na lang para hindi na namin kayo i-expect dito tapos na boxing.